Kausapin po naman natin ngayon mula sa panig ng prosecution team si Deputy Lead Prosecutor Congressman Rodolfo Rudy Fariñas. Naimbag nga rabi iyo, Congressman Fariñas? Naimbag rabi imet, Jessica, at magandang gabi po sa ating mga nanonood. Okay. May mga pinuntos ho sa inyo mismo si Senate President Juan Ponce Enrile. Yung mga mali-maling mga akusasyon, yung 45 properties, naging 5, yung 10 to 12 million dollars, naging 2 point something lang ang inamin ng Chief Justice. And then yung peso accounts, 80 million pesos lang at ilang accounts lang. Ano hong masasagot nyo doon, Congressman Fariñas? Wala naman kaming sinabi tungkol sa mga accounts, di ba? Yung tungkol sa dollars or tungkol sa peso accounts, galing sa witness nila yun eh. Galing kay Ombudsman Morales. Opo. Sila nagpatawag nun at sila ang nagpresenta kay kagalang-galang Morales at hindi naman kami. In fact, hindi naman lumabas sana yung usapin na yan kung hindi nila pinasumpina. Okay. Meron po ngayong mga nananawagan na yung mga congressmen, prosecutor, pati mga senador, and everyone in government, dapat daw ho ilabas na ang mga SALN at pumirma rin sa waiver. Ano po ang sagot nyo doon, Congressman? Wala akong problema doon. Anytime. Opo. Pero sa media ho, yung inyong mga SALN, hindi ho kami pinapayagan na kumuha ng kopya. Kailangan pumunta ho doon at tignan na lang. Hindi ho nila kami they don't allow the photocopying even of the SALN. Paano po yun, Congressman? Kasi Jessica, mahirap naman minsan ang media. There's a problem eh. While nakalista doon sa aming SALN, pero pag sa media, pinapublish nyo naman, na-endanger naman kami kung makikita lahat. Ipapaalam nyo lahat, pati mga kidnapper, makikita lahat nila kung magkanong perang meron kami sa bangko. Di yung mga anak naman namin baka kidnapin at patubos sa amin. Pero kung ang ombudsman gusto niyang tignan, kayo tignan nyo, huwag nyo naman ilathala na. Pwede naman tignan pero huwag nyo naman ipublika na. Okay. Hindi naman ho siguro yun ang intensyon ng mga kasamahan namin sa hanap buhay. But inadvertently, baka ganun nga rin po, you become more vulnerable because of the publication of the SALN. Oo. Dahil, siyempre, lalabas nyo, it has happened, nababasa mo minsan, ito pala kotse niya, ito cash niya sa bank, nilalabas na ng iba eh. So, we also pray that there should be prudence na hindi naman kami maging public ridicule or danger to the public also. Okay. Yung pong inyong palusot na oral argument, medyo naging hit po yun at naging viral pa, nag-trending pa sa Twitter. Paano nyo ho ba nabuo yun? Was that your own, kayo ho ba nakakoin nung term na yon? Parang magic word ho kasi yun, it caught on and naging byword for some time. Medyo napuputol-putol, Jessica, but the way I hear you is, dahil nag-testify si Chief Justice, I was just about 1.5 meters away from him at naririnig ko mga paliwanag na, talaga naman nakikita ko, nagpapalusot ito dahil umpisa, sinasabi niya na yung kaso is about hatred, it's about vengeance, and then bumaling siya na inuumpisahan niya na yung pera ko naman noong 2:1 pa lang, bumibili na ako ng dollar. Sabi ko, 1 year ahead lang sa akin sa Ateneo ito. Noong mag-college ako in 1967, nasa halos 4 pesos na ang dollar. So, I was watching and listening to all what he was saying. Talagang palusot, even yung commingled funds. So, sabi ko, if I will be given the opportunity to rebut this, yun ang sasabihin ko. Everything they said, actually, meron pa sanang iba doon, pero nabawasan. Dapat may dribble pa, may pasa pa. Pero kinonsentrate ko na lang sa lusot dahil medyo napahaba yung time ni Junjun Tupa, so I had to cut my own time. Pero dagdagan ko lang po yung tinanong ko sa inyo kanina. Kung kayo po ang pinupuntos nyo daw kay Chief Justice Corona, palusot, ang prosecution naman, mali-maling akusasyon, pagsisinungaling. Ano ho masasagot nyo dyan? Hindi naman kami nagsisinungaling. Walang sinungaling doon. But anyway, sometimes
kung meron kang accusation, we will prove, hindi mo naman ma-prove lahat dahil ganun lang yan. So, you have to consider, mahirap din ako ang magpaliwanag niyan dahil hindi ako complainant eh. Ayun hindi nga. Ako hindi ako pumirma sa complaint. Kaya nga, hindi ako nakapirma sa complaint. Sinabi ko naman, ngayon liwanagin ko na dahil tapos na. Hindi ako nagandahan talaga sa complaint. Kaya hindi ako pumirma. Okay. Is there anything that you would have done differently kung babalikan niyo po lahat ng naging strategy ng prosecution? Lalo na, madalas kayong paliguan ng galit ni Senator Santiago. Oo. In fact, nung nandun pa kami, sinabi ko na sa kanila dapat alisin nyo lahat itong mga words na suspected, it has been reported, that so and so, that the word suspected or reported, they have no place in a pleading. Dahil yung pleading talaga dapat, alam mo, bine-verify mo, ito, pinapanindigan mo na tama yan. So, kaya yung mga iba na hindi pinayagan, tungkol sa PASAP case, tungkol dun sa ill-gotten wealth, yung Section 2.4 or Article 2.4, yun na nga dahil because of the generous use of the word reported and suspected. Okay. Congressman, paano ho kaya a lot of people are worried na this has been a very bruising and medyo masakit na proseso itong pinagdaanan ng sambayanan sa impeachment. Ano po kaya ang dapat gawin para maka-move on po ang ating lipunan? Well, this should serve as a lesson to everyone, like to us, kami na prosecute, dapat maging transparent din kami. Unang-una, yung Korte Suprema dahil makita mo naman, Jessica, at least kami, kung hindi man nakikita yung mga every detail, pinapakita naman yung net worth namin. Our net worth is declared. But the Supreme Court, among all officials, sila yung hindi mo pwedeng malaman kung ano yung net worth dahil they are the ones who interpret the law, then they would say, hindi pwede yan. While lahat kami pwede, linalahad namin sila hindi. Kung hindi naging transparent sila, baka naiwasan ito. Okay. Maraming salamat po, Congressman Thank you. Fariñas. Diyos ti agni na kanyayo, apo. Diyos na Jessica, kikita tayo tumanin. Thank you Wala very po. much.